Hello po, good morning. Kumusta po kayo ngayon? So, ngayon po ay malapit na ang ating examination sa April 3 and 4. So, mayroon tayong review, especially grade 9 students, Araling Panlipunan 9, sektor ng ekonomiya, mga patakaran ng ekonomiya at sektor ng ekonomiya. So, kasama na doon yung sektor ng paglilingkod o sektor ng serbisyo, sektor ng agrikultura, ah, mga informal na sektor, kalakalang panlabas, at marami pang iba. So lahat ng topic sa quarter 4 na ating natalakay ay magkakaroon tayo ng rumble o remix na mga questions dito. Kaya nandito yung ating mga ah, questions with choices. No, mayroon din tayong tamang sagot with explanation. So, tapusin nyo ang video na to dahil maraming marami akong questions na ginawa na makakatulong, no? Kasama na rin yung mga explanation at saka tamang sagot. So, tapusin nyo ang video na to para marami kayong matutunan lalo na ngayong quarter 4 sa ating Araling Panlipunan 9 Economics. So, narito ang 10 mga tanong na may pagpipilian at tamang sagot tungkol sa sektor ng agrikultura. Dahil sa malawak at komplikasyon ng sektor na ito, ang ilan sa mga sagot ay maaaring mayroon ilang pagkakaiba depende sa konteksto at partikular na aspeto ang tinutukoy. Ang mga sagot na ibinibigay ay pangkalahatang representasyon. So, the first question here is, ano ang pangunahing layunin ng sektor ng agrikultura? So, ang pagpipilian natin dito ay yung letter A, paggawa ng mga sasakyan. Letter B, paglikha ng mga gusali. Letter C, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop o pananim para sa pagkain at iba pang produkto. Letter D, paggawa ng damit. So ang tamang sagot dito ay letter C, pagtatanim at pag-aalaga ng mga pananim at hayop para sa pagkain at iba pang produkto. Number 2, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa sektor ng agrikultura? Letter A, pagsasaka. Letter B, paghahayupan. Letter C, panggugubat. Letter D, pagmimina. So, ang tamang sagot dito ay letter D, pagmimina. Number 3, ano ang tawag sa mga pananim ng mga ano ang tawag sa pagtatanim ng mga pananim sa malaking lugar gamit ang makabagong teknolohiya? Letter A, traditional na pagsasaka. Letter B, commercial na pagsasaka. Letter C, subsistence farming. Letter D, organic farming. So, ang tamang sagot dito ay letter B, commercial na pagsasaka. Number 4, ano ang kahalagahan ng pag-iingat ng lupa sa sektor ng agrikultura? Ulitin ko, ano ang kahalagahan ng pag-iingat ng lupa sa sektor ng agrikultura? Letter A, upang magkaroon ng magandang tanawin. Letter B, upang mapanatili ang pagkamayabong ng lupa para sa patuloy na pagtatanim, upang madaling magtanim ng mga puno. Yung sa letter C. So sa letter D natin, upang madaling magtayo ng mga gusali. So ang tamang sagot dito, class, ay letter B, upang mapanatili ang pagkamayabong ng lupa para sa patuloy na pagtatanim. Kaya kailangan bigyan nating halaga o pag-ingatan natin ang lupa sa sektor ng agrikultura. So number 5 tayo. Ano ang isa sa mga hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas? Ulitin ko, ano ang isa sa mga hamon na kinakaharap
ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Letter A, kakulangan ng teknolohiya. Letter B, pagbabago ng klima. Letter C, kakulangan ng suporta ng mga magsasaka. Lahat ng nabanggit. So ang tamang sagot dito, mga kaibigan, ay letter D, lahat ng nabanggit po. Lahat po ay nabanggit. So pang-anim o number 6, ano ang kahalagahan ng paggamit ng organic farming? So ano daw ang kahalagahan ng paggamit ng organic farming? Letter A, upang makatipid sa gastos. Letter B, upang mapanatili ang kalusugan ng lupa at maprotektahan ang kapaligiran. Letter C, upang madaling magtanim. Letter D, upang makagawa ng maraming ani. So ang tamang sagot dito, class, ay letter B, no? Letter B. Upang mapanatili ang kalusugan ng lupa at maprotektahan ang kapaligiran. Kaya mahalaga yung organic farming. Number 7. Ano ang isang halimbawa ng produktong agrikultura na inaangkat ng Pilipinas? Ano daw ang isang halimbawa ng produktong agrikultura na inaangkat ng Pilipinas? Letter A, bigas. Letter B, mais. Letter C, gatas. Letter D, lahat ng nabanggit. Aray ko po. No? Ang tamang sagot ay lahat ng nabanggit. So, depende sa taon at pangangailangan. No? So, halos lahat pala tayo ay nag-aangkat. Kumusta naman tayo mga Pilipino? Paupo-upo na lang tayo. Ano ba tayo, mga senyorito? Dahil may purpose na, paupo-upo na lang. So, number 8. Ano ang papel ng Department of Agriculture or DA sa Pilipinas? Letter A, paggawa ng mga batas. Hindi yan ang gagawa ng mga batas. Letter B, pagsuporta at pagpupundar ng sektor ng agrikultura. Ayun, no? Letter C, pagtatayo ng mga paaralan. Letter B, pagbibigay ng serbisyo sa pangkalusugan. So ang tamang sagot dito, class, ay letter B, pagsuporta at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Yan yung dapat ang ginagawa ng ating Department of Agriculture o yung DE, no? So ano ang number 9, ano ang ibig sabihin ng value chain sa sektor ng agrikultura? Letter A, ang pagproseso ng pagtatanim lamang. Letter B, ang buong proseso mula sa pagtatanim hanggang sa pagbibenta ng produkto. Letter C, ang pagproseso at pag-ani lamang. Letter D, ang proseso ng proseso lamang. No? Ulitin ko, ano ang ibig sabihin ng value chain sa sektor ng agrikultura? So ang tamang sagot dito, class, ay letter B, ang buong proseso mula sa pagtatanim hanggang sa pagbibenta ng produkto. Last number 10, ano ang paano makakatulong ang teknolohiya sa sektor ng agrikultura? Ulitin ko, paano nakakatulong ang teknolohiya sa sektor ng agrikultura? So letter E, pagpapabilis ng proseso ng pagtatanim at pag-aani. Siyempre nakakatulong yun. Letter B, pagpapabuti ng kalidad ng mga produkto at lalong nakakatulong din yun. No? Letter C, pagtaas ng ani. At ang tamang sagot dito, class, ay letter D, siyempre. Lahat ng aking mga nabanggit yun ang tamang sagot. So, dito tayo, class, sa next natin na topic, yung pag-usapan natin yung sa sektor ng industriya na naman, no? Dahil yun ang mga possible answers and questions sa sektor ng agrikultura. So, dito naman ay bibigay ko ang 10 mga tanong na may din siya, tamang sagot at saka pagpipilian, no, sa ginawa nating mga questioners. So, nandito ang topic natin about sa sektor ng industriya, no. So, ano ang pangunahing gawain ng sektor ng industriya? So, sa industriya na naman tayo. So, letter A, pagtatanim ng mga pananim. Letter B, pagproseso ng mga hilaw na materyales upang maging mga produkto, no? So, letter C, pagbibenta ng mga produkto. Letter D, pagbibigay ng serbisyo. So, ang tamang sagot dito, class, kung ano daw ang pangunahing gawain ng sektor ng industriya ay letter B, no? Nagpo-proseso sila o kaya sila yung nag-process, no? Ang pag-process ng mga hilaw na materyales upang maging produkto. Yan yung ginagawa ng sektor ng industriya. So letter
B is the correct answer. So, number 2, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa sektor ng industriya? So, alin sa mga sumusunod ang hindi daw kabilang sa sektor ng industriya? Letter A, pagmamanufaktura. Letter B, pagmimina. Letter C, pagsasaka. Letter D, pagproseso ng pagkain. So, ang tamang sagot dito, class, ay ang pagsasaka. Dahil yung pagsasaka ay nasa sektor siya ng agrikultura. Next number, ano ang tawag sa industriya na ginagamit ng mga makina at teknolohiya o gumagamit daw ng mga makina at teknolohiya sa paggawa ng mga produkto? Ulitin ko, ano ang tawag sa industriya na gumagamit ng mga makina at teknolohiya sa paggawa ng mga produkto? Letter A, industriyang tradisyonal. So, industriyang traditional yung mga sinauna. No? Letter B, industry yung moderno, yung mga halos ngayon, mga modern na mga industry. Letter C, industriyang maliit. Letter D, industriyang malaki. So, ulitin ko ang tanong, ano ang tawag sa mga industriya na gumagamit ng mga makina? So, ngayon, gumagamit ng mga makina at mga teknolohiya sa paggawa ng mga produkto. So, ang tamang sagot dito ay letter B, industriyang moderno, no? Nasa modern na yung mga natin, mga industry natin, modern industry na tayo. So, ano ang kahalagahan ng sektor ng industriya sa ekonomiya ng isang bansa? Ulitin ko, ano ang kahalagahan ng sektor ng industriya sa ekonomiya ng isang bansa? So, letter A, lumilikha ito ng trabaho. Oo naman. Letter B, napapatas ito ng kita ng bansa. Talaga naman. So, letter C, nagpapaunlad ito ng teknolohiya, di ba? So, letter D, lahat ng nabanggit. So, ang tamang sagot ay lahat ng nabanggit, siyempre. No? So, next dito, ano ang isa sa mga hamon na kinakaharap ng sektor ng maraming bansa? Ano daw yung isa sa mga hamon na kinakaharap sa sektor ng industriya sa maraming bansa? No? So, letter A, competition sa pandaigdigang merkado. So, yan. May kompetensya tayo sa pandaigdigang merkado. Pagtaas ng presyo ng mga hilaw na materyales, siyempre, tumataas din yun kasi siyempre, no, may mga na tayo ngayon. Kumbaga, kailangan rin umasinso din yung mga magsasaka. Kaya tinataasan naman nila yung mga hilaw na materialis. Yung ibig sabihin doon yung mga produkto ng mga magsasaka sa agricultural sector o sektor ng agrikultura. So, letter C, kakulangan ng skilled worker. Kakulangan. Ibig sabihin pala, hindi pa sapat yung mga skilled worker na tinuturuan ng TISDA, no? Yung mga dinidevelop yung skilled ng mga bata tayo, nagtuturo tayo dyan sa mga skilled ng mga bata. So, hindi pa siya sapat. Ibig sabihin, letter C, kakulangan ng skilled labor. So, letter D, lahat ng nabanggit. So, ang tamang sagot ay letter D, lahat ng nabanggit. So, next na tanong. Ano ang tawag sa industriya na gumagawa ng mga produkto para sa pang-araw-araw na gamit ng mga tao? Ano ang tawag sa industriya na gumagawa ng mga produkto para sa pang-araw-araw na gamit ng mga tao? No, letter A, mabibigat na industriya. Letter B, magaan na industriya. Letter C, industriyang pang-agrikultura. Letter D, industriyang pang-serbisyo. So, ang tamang sagot dito, class, ay letter B, magaan na industriya. Okay. So, ano ang isa sa mga halimbawa ng mabibigat na industriya? Ano daw isa sa halimbawa sa mga mabibigat na industriya? So, letter A, paggawa ng damit. Letter B, paggawa ng sapatos. Letter C, paggawa ng baka. Letter D, paggawa ng pagkain. Siyempre, mabigat yun. No? So, tamang sagot dito plus ay letter C. No? Paggawa ng bakal. Mabigat yung bakal. Hindi natin kayang buhatin yun. Katawa naman yung tanong na to. Ano ang papel na ginagampanan ng Department of Trade and Industry sa Pilipinas? No? Next na tanong. Ano ang papel ng Department of Trade and Industry sa Pilipinas? So, letter A, pagsuporta at pagpapaunlad ng sektor ng industriya. Letter B, pagbibigay ng sektor sa pangkalusugan. Letter C, pagtatayo ng mga paaralan. Letter D, paggawa ng mga batas sa edukasyon. Hindi naman yun. Ang tamang sagot doon ay letter A, pagsuporta at pagpapaunlad sa sektor ng
industriya. Yan yung ginagawa ng ating Department of Trade and Industry. So, number 9, ano ang ibig sabihin ng industrialization? Ano ang ibig sabihin ng industrialization? Letter A, ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Letter B, ang pag-unlad ng sektor ng industriya. Letter C, ang pag-unlad ng sektor ng serbisyo. Letter D, pag-unlad ng sektor ng turismo. So, ano daw ang ibig sabihin ng industrialization? So, ang tamang sagot dito ay ang pag-unlad ng sektor ng industriya. Siyempre, industrialization nga eh. So, number 10, paano nakakatulong ang mga pag-innovate sa sektor ng industriya? Ulitin ko, paano nakakatulong ang pag-i-innovate sa sektor ng industriya? Letter A, pagpapabuti ng kalidad ng mga produkto. Letter B, paglikha ng mga bagong produkto. Letter C, pagbababa ng gastos ng produksyon. Lahat ng nabanggit. So, tamang sagot, lahat ng nabanggit, no? So, yan yung mga topic natin na possible question sa topic natin na industrial sector o sektor ng industriya. So, sana may mga natutunan kayo. Tuloy tayo class sa ating pagre-review dito sa informal na sektor. Iniisa-isa natin to class para mas lalo nating maintindihan. So, at saka marami kayong matutunan at maunawaan dito. At sana pagdating ng panahon, i-apply nyo naman sa sarili nyo. My God, hindi nyo naman ina-apply. Apply natin kung ano yung mga natutunan din natin, no? So, walang silbi yung knowledge natin, yung kaalaman natin kung hindi natin i-apply din sa sarili natin. So, mayroon akong mga naipiling tanong dito, mga 10 tanong tungkol sa informal na sektor, no? Dahil sa pagkakaiba ng mga kahulugan ng konsepto about sa informal na sektor sa iba't ibang bansa. So, ang mga ilan ay mga sagot na maaaring mayroon ding pagkakaiba, no? Ang mga sagot na ibinibigay ay pangkalatang representasyon lamang, no? So, dito class sa informal na sektor, hindi natin gamay o kaya ano talaga. So, pero sikapin din natin na makakatulong din yan para sa ating pag-aaral. So, sa sinabi ko na kanina na importante na mayroon tayong matutunan, no? Ano ang informal na sektor, no? Kasi di natin gaano alam kung ano ba yung informal na sektor, bakit mga ano-ano pa yan. So, sa ating mga topic na class ay nagkaroon na tayo ng idea regarding dyan sa informal na sektor. So, letter A, sektor na may malalaking kumpanya at organisadong sistema ng paggawa. Letter B, sektor na binubuo ng mga maliliit na negosyante at trabaho na walang rehistrasyon sa gobyerno o hindi siya rehistrado sa gobyerno. Letter C, sektor na may mataas na sahod, benepisyo para sa mga manggagawa. Hindi yun informal, that's the formal sector. So, yung dalawa na informal at saka informal na sektor, no? Informal at saka formal. So, letter D, sektor na kontrolado ng gobyerno. So, ang tamang sagot dito class na sinasabing ano ang informal na sektor. So, ang informal na sektor, ang tamang sagot ay letter B. Ito ang sektor na binubuo ng mga maliliit na negosyante at trabaho na walang na hindi siya rehistrado, no? Hindi siya rehistrado sa ating gobyerno. Kailangan ko magtitinda ka lang ng shakoy dyan, magkuha ka pa ng di ba? So, yan yung mga informal na sektor, yung mga sa gigilid lang, kumbaga nasa bangkita. Wala na silang permit, sa madaling salita. So, next, alin sa mga sumusunod ang isang halimbawa ng trabaho sa informal na sektor? Ulitin ko, alin sa sumusunod ang isang halimbawa ng trabaho sa informal na sektor? Letter A, doktor sa isang ospital. Letter C, guro sa isang paaralan. Letter C, magtitinda sa palengke. Letter D, inhenyero at sa isang kumpanya. So, ang tamang sagot doon class ay letter C, magtitinda sa palengke. No? So, next. Ano ang isang pangunahing katangian ng mga manggagawa sa informal na sektor? Ano ang isang pangunahing katangian ng mga manggagawa sa informal na sektor? So, letter A, may mataas na sweldo at benepisyo. Hindi totoo yan, no? Walang seguridad sa trabaho at benepisyo. Yun ang totoo, no? May regular na kontrata, may protection mula sa gobyerno. So, ang tamang sagot class ay letter B, walang seguridad sa trabaho at benepisyo. Okay? So, dito tayo class. Next number, ano ang epekto ng informal
na sektor sa ekonomiya, no? Ano ang epekto ng informal na sektor sa ekonomiya? Letter A, nagpapataas ng kita ng bansa. Letter B, nagbibigay ng trabaho sa maraming tao pero may limitadong limitasyon. Letter C, nagpapababa ng antas ng kahirapan. Letter D, nagpapaunlad ng teknolohiya. Ulitin ko, ano ang epekto ng informal na sektor sa ekonomiya? Ang tamang sagot class ay letter B, nagbibigay ng trabaho sa maraming tao pero may limitadong proteksyon, no? Yan yung informal na sektor. Ayan yung epekto niya. Tamang sagot ay letter B, nagbibigay ng trabaho sa maraming tao pero may limitadong proteksyon. Number 5, ano ang isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga manggagawa sa informal na sektor? Ulitin ko, ano ang isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga manggagawa sa informal na sektor? Letter A, mataas na sweldo. Letter B, kawalan ng access ng healthcare at social security. Letter C, masyadong maraming benepisyo. Letter D, regular na trabaho. So, ulitin ko. Oy! Diya kayo naghimo ko diri og kuan. Question, nag-vlog ko, ipagsiyagit-syagit. So, letter A, ano ang isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga manggagawa sa informal na sektor? Letter A, mataas na sweldo. Letter B, kawalan ng access ng healthcare at social security. Letter C, masyadong maraming benepisyo. Letter D, regular na trabaho. So, ang tamang sagot dyan, class, ay letter B, kawalan ng access sa healthcare at social security, no? Yan yung isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga manggagawa sa informal na sektor. Kawalan ng access sa healthcare at social security. Hindi kumuha ka na lang ng social security at saka magkusa kang maghulog dyan sa healthcare natin, sa PhilHealth natin, no? Pag nasa informal na sektor ka, kumbaga mag-self-employed ka na, no? Number 6, ano ang maaaring gawin ng pamahalaan upang mapaunlad ang informal na sektor? So, ano daw ang maaaring gawin ng pamahalaan upang mapaunlad ang informal na sektor? Letter A, pansinin ang sektor na ito, no? Letter B, magbigay ng mga programa para sa pagsasanay at pagpapaunlad ng mga negosyo. Letter C, pagpaparusa sa mga nagtatrabaho ng informal na sektor. My God, yan yung mga ginagawa ng mga MMDA dati, class, sinuhuli yung mga na yan, pinaparusahan nila, no? Sinisira pa nila yung mga produkto. Yun ay kawalang respeto yun, no? Kawalang hiyaan yun sa atin, no? Bawasan ng mga buwis para sa mga malaking kumpanya, ay hindi naman ganoon. So, ano daw ang maaaring gawin ng pamahalaan upang mapaunlad ang informal na sektor? So, ang tamang sagot dito, class, ay magbigay ng mga programa para sa pagsasanay at pagpapaunlad ng mga negosyo. So, ginagawa naman, class, ng natin yan, pero kaya nga mga natin, iwan ko ba tayong mga Pilipino ang titigas ng mga kukote natin, no? So, mayroon pong binibigay ang pamahalaan o programa para sa pagsasanay ng mga negosyo. Kaya kung ikaw gusto kang magkaroon ng kasanayan sa negosyo, di mag-attend ka na niyan, no? So, gawin mo na yan para umunlad yung sarili mo. Huwag mo na hintayin na dagyan ka pa ng pera dyan ng pamahalaan sa tapat ng bahay mo ng isang sakong pera. So, kailangan mo nang magbigay ng pamahalaan daw ng programa para sa pagsasanay sa pagpapaunlad ng negosyo. Kailangan mong magsanay, sa sarili mo, no? So, number 7, ano ang isang dahilan kung bakit umiiral ang informal na sektor? Ano daw ang isa sa mga dahilan bakit umiiral ang informal na sektor? Letter A, kakulangan sa trabaho sa formal na sektor. Letter B, kawalan ng edukasyon at kasanayan. Letter C, pagsasanay ng mga tao maging kanilang sariling amo. So, lahat ng nabanggit. So, ang tamang sagot dito, class, ay lahat ng nabanggit. So, ulitin ko, ang ganda pala nito. Ano ang isang dahilan kung bakit umiiral ang informal na sektor? So, kakulangan ng trabaho sa formal na sektor, edi siyempre papasok ka sa informal na sektor. So, kawalan ng edukasyon at kasanayan, no? Hindi naman sila mga degree holder o kaya wala silang natapusan, no? So, kailangan papasok ka rin sa informal na sektor kasi ang taas ng quality ng natin pag nag-apply tayo ng trabaho. So, literacy, pagsasanay ng mga tao na maging kanilang sariling amo. So, yan, gusto nga natin maging amo tayo sarili natin. So, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay lahat ng nabanggit. Okay. Alin sa mga sumusunod ang maaaring maging epekto ng paglaki ng informal na sektor? My God, lumalaki na yung informal na sektor, hindi na kumikita yung gobyerno dito, no? So, letter A, pagtaas ng kita ng bansa, okay, hindi yon, no? Pagbaba ng antas ng kahirapan, hindi pa rin yon. So, pagkawala ng kita ng buwis para sa gobyerno, yun.
no? Pagpapaunlad ng infrastruktura. So ang tamang sagot dito ay literacy, pagkawala ng kita ng buwis para sa gobyerno. Yan yung isa sa mga maaaring epekto ng paglaki ng informal na sektor. So walang kita ang ating gobyerno dyan sa informal na sektor na yan dahil walang buwis yan. Pero nagano lang yan sila for survival, no? Nagtatrabaho na nagninegosyo para sa kanilang survival. Paano pa? Hingian pa ng buwis yan. Hindi ano na. So, pero sa totoo lang class, malaki din yung kita dyan, no? So, number 9, ano ang isang paraan upang mabawasan ang bilang ng mga tao sa nasa informal na sektor? Ano daw ang mga paraan upang mabawasan ang bilang ng mga nasa informal na sektor? Letter A, paglikha ng mas maraming trabaho sa formal na sektor. Letter B, pagbibigay ng mas maraming edukasyon at pagsasanay. Letter C, pagpapatupad ng batas na nagpoprotekta sa mga manggagawa. So, lahat ng nabanggit. So, yan. Tamang sagot ay lahat ng nabanggit. Number 10, ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng informal na sektor? Ano daw ang kahalagahan ng pag-aaral ng informal na sektor? Letter A, upang maunawaan ang kalagayan ng mga manggagawa. Letter B, upang makalikha ng mga epektibong programa para sa pagpapaunlad. Letter C, upang mapabuti ang ekonomiya ng bansa. So lahat po ng nabanggit. Ulitin ko, ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng informal na sektor? So lahat ng nabanggit. Yung upang maunawaan ang kalagayan ng mga manggagawa. So yan, upang mapangalagaan natin ang kalagayan ng mga manggagawa. Letter B, upang makalikha ng mga epektibong programa para sa pagpapaunlad, at letter C, upang mapabuti ang ekonomiya ng ating bansa. So yun ang mga dahilan, no? Bakit tayo nag-aaral sa informal na sektor o bakit natin pinapag-aralan yung informal na sektor. Sa madaling salita, tinitingnan ng gobyerno o pinapansin nila kung bakit mayroong informal na sektor, no? So next number, narito yung mga tanong din na possible questions sa topic natin na kalakalang panlabas. Dahil sa pagiging dinamiko ng mga kalakalan at pagkakaiba ng mga patakaran sa iba't ibang bansa, so ang ilang mga sagot ay maaaring mayroon ding pagkakaiba, depende din sa konstekto at particular na bansa o rehiyon ang tinutukoy, no? So depende yan sa bansa o rehiyon. So ano ang mga sagot na ibibigay ay pangkalahatang representasyon lamang, no? Number 1, ano ang kalakalang panlabas? So, maraming hindi alam ano yung kalakalang panlabas. Tatawa tayo pagdating sa discussion dahil yung mga pag-usapan ito, hindi ito alam ng mga bata kahit grade 9 na sila. Parang walang mga pakialam. So, ngayon ay dapat nating alamin kung ano ang kahalagahan, no? O ano ba ang kalakalang panlabas. Okay, number 1, ano ang kalakalang panlabas? Letter A, pagbili at pagbenta ng mga produkto sa loob ng isang bansa. Letter B, pagbili at pagbenta ng mga produkto sa pagitan ng dalawa o higit pang bansa. Letter C, paggawa ng mga produkto sa loob ng isang pabrika. Letter D, pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. So ang tamang sagot dito, ang kalakalang panlabas daw ay ang pagbili at pagbenta ng mga produkto sa pagitan ng dalawa o higit pang bansa. No, yan yung mga bumibili tayo ng mga produkto sa iba't ibang bansa. Yun yung kalakalang panlabas. So pangalawa dito, ang tanong ay ano ang tawag sa pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa? So ano daw ang tawag sa pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa? Letter A, export. Letter B, import. Letter C, trade deficit. Letter D, trade surplus. So ang tamang sagot yan ay import. Letter B, no? Ang tawag sa pag-angkat ng mga produkto mula sa ibang bansa ay import. Kaya tinatawag natin yan na imported yung mga produkto na yan. So ano ang tawag sa pagluluwas naman ng produkto sa ibang bansa? So kung nagluluwas naman tayo ng produkto papunta sa ibang bansa, ang tawag doon ay letter B, export, no? So export ang tawag doon kapag tayo ay nagluluwas ng produkto papunta sa ibang bansa. Huwag taglaway ang review class. Yan, hindi naman makapasar. So kailangan papasa kayo, ha? So ano ang trade deficit?
So, ang halaga ng mga inaangkat, letter A, ang halaga ng mga inaangkat na produkto na may mataas kaysa sa halaga na inuluwas ng produkto. Letter B, ang halaga ng mga inuluwas na produkto na mas mataas kaysa sa halaga ng mga inaangkat na produkto. No? Letter C, ang halaga ng mga inaangkat at inuluwas na produkto ay pantay. Letter D, walang kalakalang panlabas. My God, I hate drugs. Wala daw kalakalang panlabas. Ano ang trade deficit? So, ang trade deficit class ay ang halaga ng mga inaangkat na produkto ay may mataas na halaga kaysa inuluwas na mga produkto. Yan yung tinatawag natin na trade deficit. No, ulitin ko, ang halaga ng mga inaangkat na produkto ay mas mataas kaysa halaga ng inululuwas na produkto. Sabot? Okay. Ano naman ang trade surplus? Ano ang trade surplus? Surplus. Letter A, ang halaga ng mga inaangkat na produkto ay mas mataas kaysa halaga ng iniluluwas na produkto. Letter B, ang halaga ng mga iniluluwas na produkto ay mas mataas kaysa halaga ng mga inaangkat na produkto. Letter C, ang halaga ng mga inaangkat at iniluluwas na produkto ay pantay. Walang kalakalang panlabas. So, ang tamang sagot dito, class, ay letter B, no? Ang halaga ng mga iniluluwas na produkto ay mas mataas kaysa halaga ng inaangkat na produkto. Okay. Halos nakakalito naman tong ano na to, yung between sa trade deficit at saka trade surplus, no? Halos yung explanation niya kailangan mong ano talaga intindihin, no? So, naintindihan nyo naman siguro kanina ano yung mga pinaliwanag natin sa trade deficit at saka sa trade surplus. So, let's move on to the number 6. So, ano ang isang dahilan kung bakit may kalakalang panlabas? Ano daw ang dahilan kung bakit mayroon tayong kalakalang panlabas? Ano isa sa mga dahilan? Okay? Letter A, upang mapanatili ang presyo ng mga produkto. Letter B, upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao na hindi kayang i-produce ng isang bansa. Letter C, upang mapanatili ang balanse ng kalakaran. So, nandito yung letter D, lahat ng nabanggit. So, pag mga ganito, lahat ng nabanggit yung isagot natin kasi tama naman lahat yun. Okay, next, ano ang proteksionismo? Ano daw ang proteksionismo? Ang proteksionismo ay letter A, isang patakaran na nagtataguyod ng malayang kalakalan. Letter B, isang patakaran na naglalayong protektahan ang mga lokal na industriya mula sa kompetisyon ng mga dayuhang produkto. Letter C, isang patakaran na nagtataguyod ng pag-aangkat ng mga produkto. Ano? Letter D, isang patakaran na nagtataguyod ng pagluluwas ng mga produkto. So, ano ang proteksionismo? Ang ibig sabihin niyan, class, ay proteksionismo from the word protect, no? Kailangan nating protektahan, no? Proteksionismo. So, take note of the word proteksionismo. So, ang tamang sagot dito ay letter B, no? Isang patakaran na naglalayong protektahan ang mga lokal na industriya mula sa kompetisyon ng mga dayuhang produkto. Next number, ano ang World Trade Organization or WTO? Ano ang World Trade Organization o WTO? Isang organisasyon na nagtataguyod ng proteksionismo. Letter B, isang organisasyon na nagtataguyod ng malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Letter C, isang organisasyon na nagtataguyod ng pag-aangkat ng mga produkto. Letter D, isang organisasyon na nagtataguyod ng pagluwas ng mga produkto. So, ang tamang sagot dito, class, ay letter B, no? Isang organisasyon na nagtataguyod ng malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Next number, ano ang isang epekto ng globalisasyon sa kalakalang panlabas? Ano ang isang epekto ng globalisasyon sa kalakalang panlabas? Letter A, pagbaba ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Letter B, pagtaas ng competition sa pangdaigdigang merkado. Letter C,
bawas ng oportunidad para sa negosyo. Letter D, paghiwalay ng mga ekonomiya ng mga bansa. Ulitin natin, ano ang isang epekto ng globalisasyon sa kalakalang panlabas? So, ang tamang sagot dito, class, ay letter B, pagtaas ng kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Number 10, ano ang kahalagahan? No? Ano ang kahalagahan ng kalakalang panlabas sa isang bansa? Ano ang kahalagahan ng kalakalang panlabas sa isang bansa? Letter A, nagbibigay ito ng oportunidad para sa paglago ng ekonomiya. Letter B, nagbibigay ito ng access sa mga produkto at serbisyo na hindi available sa loob ng bansa. Letter C, nagpapaunlad ito ng relasyon sa ibang bansa. So, ang tamang sagot dito ay letter D, lahat ng nabanggit. No? Lahat ng sinabi natin yun ang kahalagahan ng kalakalang panlabas sa isang bansa. No? So, naubusan na naman tayo ng laway dito. Kuha muna ako ng tubig. No? At ipopost muna natin ito sandali. Iyan muna tayo ng water.